Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Norlaila Kusain, nagmula sa grade 8 room 2. Ang ating tatatlakayin ngayon ay patungkol sa ang pamumuno ni Napoleon Bonaparte. Pagbabago sa pamahalaan. Kapalit ng direktoryo, itinatag sa France ang isang pamahalaang tinawag na konsulado. Binubuo ito ng 3 konsul na namumuno sa mga Pranses. Itinanghal ng France noong panahon ng Revolution dahil sa kanyang husay sa pamumuno bilang unang konsul si Napoleon Bonaparte. Isang mahusay na hiniral si Napoleon na tumalo sa mga buong dayuhan na sumalakay sa France noong panahon ng Revolution. Dahil sa kanyang husay sa pamumuno sa digmaan, kinilala siyang leader ng maraming Pranses. Noong unang panahon daw ay itinatag daw sa France ang isang pamahalaan na tinawag na konsulado. Ito daw ay binubuo ng 3 konsul ng mga namumuno sa Pranses at isa na din si Napoleon Bonaparte. Itinanghal daw ang France noong panahon ng Revolution dahil daw sa husay sa pamumuno ni Napoleon bilang unang konsul. Si Napoleon Bonaparte daw ay isang mahusay na hiniral na tumalo sa mga hukbong dayuhan na sumalakay sa France noong panahon ng Revolution. At dahil doon sa kanyang husay sa pakikidigma ay kinilala siyang leader ng maraming Pranses. Tumalakay naman tayo sa mga nagawa ni Napoleon sa France. Una, pamahalaang sentral. Pinalitan niya ang pamahalaang sentral at pinalitan ng slogan ng Revolution na kalayaan, pagkapantay-pantay at kapatiran. Binago doon ni Napoleon ang pamahalaang sentral at pinalitan ang slogan ng Revolution na pinalitan niya ito ng kalayaan, pagkapantay-pantay at kapatiran. Pangalawa, ang kodigo ni Napoleon. Isa itong kalipunan ng mga batas para sa bansa. Sinasalamin sa batas na ito ang Enlightenment at itinuturing ang lahat ng Pranses na magkapantay-pantay anuman ang katayuan sa buhay. Kodigo. Itong kodigo ay dito mga nakasulat ang mga batas at isa na rin dito sa nakalagay na batas ay ang dapat daw ituring daw ang lahat ng tao na pantay-pantay anuman ang katayuan nila sa buhay. Pangatlo, Concordat ng 1801. Ito ay ang pakikipagkasundo sa simbahan. Kinilala ng kasunduan ang impluwensya ng simbahan sa mga tao. Ginamit ni Napoleon ang katapatan ng mga Pranses sa simbahang Katoliko sa kabila ng pagbabagong dala ng Revolution. Itong Concordat 1801, ito daw ay ang pakikipagkasundo sa simbahan. Yung kasunduan na yan daw ay kinilala na ang impluwensya sa tao. Ginamit doon ni Napoleon ang katapatan ng kanyang mga nasasakupan para sa simbahang Katoliko habang may pagbabago pa sa Revolution. Pangapat, sistema ng pampublikong paaralan o lycees. Layunin nito na magkaroon ng kasanayan ang mga opisyal at ang mga militar, bukas ito sa lahat ng kabataan. Isa sa mga nagawa ni Napoleon ay sanayin ang mga opisyal at mga militar. Pwede rin daw ito sa mga kabataan. Panglima, kontrol sa ekonomiya. Nagkaroon ng kontrol sa mga presyo ng bilihin. Nagtayo ng mga daang industriya at nagtayo ng mga daang at kanal upang mabumuti ang ekonomiya. Habang namumuno si Napoleon Bonaparte ay kinontrol niya ang presyo ng mga bilihin at nagtayo din daw siya ng mga daanan ng industriya at yung mga sirang daanan at mga kanal ay pinaayos niya upang bumuti daw ang ekonomiya. Tumalakay naman tayo sa ang imperyo ni Napoleon. Noong 1804, napagdesisyonan ni Napoleon na maging isang emperador. Suot ang magarbong damit, kinoronahan niya ang kanyang sarili sa harap ng Santo Papa sa katedral ng Notre Dame noong 2 ng Disyembre. Ang ganitong hakbang ay nagpapatunay lamang na higit na makapangyarihan si Napoleon kaysa sa simbahan. Noong taong 1804 daw ay napagdesisyonan daw ni Napoleon na maging isang emperador at nakasuot daw siya ng magarbong damit at siya mismo ang nagkorona sa kanyang
sarili sa harap ng Santo Papa, isang simbahan. Sa harap ng Santo Papa, sa katedral ng Notre Dame noong 2 ng Disyembre. Ang ganitong hakbang daw dahil dun sa ginawa ni Napoleon ay napapatunay na mas makapangyarihan si Napoleon kaysa dun sa simbahan. Pagpapalawak ng imperyo. Unang binalak ni Napoleon na magkaroon ng malawak na imperyo mula Europe hanggang sa lupain ng France sa Amerika, ang Louisiana, at sa mga polo ng Caribbean. Nang inalok siya ng Amerika upang ibenta ang daungan ng New Orleans, agaran itong tinanggap ni Napoleon ang papalakasin ng kanyang kapangyarihan sa pagpapatunay. Inalok daw ni Napoleon na magkaroon ng malawak na imperyo at kinasasakupan mula daw sa Europe hanggang sa lupain ng France, ang Louisiana, at sa mga polo ng Caribbean. Inalok daw siya ng mga taga-Amerika upang ibenta sa kanya ang daungan ng New Orleans, at agaran naman itong tinanggap ni Napoleon upang palakasin daw ang kanyang kapangyarihan. Ang mga tagumpay ni Napoleon sa pakikipaglaban sa ikalawang koalisyon ng mga bansang Britain, Austria at Russia, matagumpay na nalupig ng mga Pranses ang hukbo ng kalaban na humantong sa usapang pangkapayapaan. Kaya taong 1802 lamang muling nakaranas ng kapayapaan ng buong Europe makaraan ng 10 taon ng kaguluhan. Matagumpay daw na nakipaglaban si Napoleon sa ikalawang koalisyon ng mga bansang Britain, Austria at Russia, at natalo ng mga Pranses ang mga kalaban. At ng taong 1802 lamang daw nakaranas ng kapayapaan ang mga Europe, pagkalipas daw ng 10 taon ng kaguluhan. Ang mapa ng imperyo ni Napoleon mula 1800 hanggang 1814 at nagbibigay ng buod ng mga maling hakbang na humantong sa pagbagsak nito. Makikita sa mapa na yan ay ang mapa na yan ang nagpapakita na ng malawak na sakop ng imperyo ni Napoleon sa Europe, kasamang mga bansang sakop at mga aliado. Makikita ang France bilang sentro ng imperyo at ang mga teritoryo nito sa Italy, Germany, Spain at iba pang bahagi ng Europe. Ipinapakita rin ang mga lugar na nasa digmaan laban kay Napoleon. Tumalakay naman tayo sa mga maling hakbang ni Napoleon. Una, pagpapalawak ng imperyo. Ang pangarap ni Napoleon na magkaroon ng isang malawak na imperyo ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang agresibong pagpapalawak ay nagdulot ng paglaban mula sa mga bansang Europeo. Pangalawa ay nasyonalismo. Ang lumalaking damdamin ng nasyonalismo sa maraming bansa ay nagbigay daan sa maraming tagumpay ni Napoleon, ngunit sa panahong sumira sa kanya, nasyonalismo din ang naging dahilan na paglaban sa mga ideya ng Rebolusyong Pranses. Pangatlo ay ang pagtatag niya sa sistemang kontinental. Ang sistemang kontinental, isang sistemang itinaguyod ni Napoleon upang hadlangan ng pakikipagkalakalan sa inland, ay nabigo at nagdulot ng paghihirap sa ekonomiya ng France at ng mga bansang sakop nito. Pang-apat, pagsalakay sa Russia. Ang biglaang pagsalakay sa Russia ni Napoleon ay isa sa mga pangunahing dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang matinding taglamig at ang malakas na paglaban ng mga Ruso ang humantong sa pagkatalo ng hukbong Pranses. Panglima ay ang labanan sa Trafalgar. Ang pagkatalo ni Napoleon sa labanan sa Trafalgar ay ang nagpawalang bisa sa kanyang pagtatangka na sakupin ng Britain na nagpapatuloy ng kapangyarihan nito sa karagatan. Ang mga pangyayari nito ay yan ang mga pangyayaring humantong sa pagbagsak ni Napoleon Bonaparte. Tumalakay naman tayo sa ang pagbagsak ni Napoleon. Digmaan sa Spain. Ang pagtutol sa dayuhang pamamahala ay nagbigay daan sa isang labanan.
Iniluklok ni Napoleon ang kanyang kapatid na si Joseph Bonaparte kapalit ng hari ng Spain. Hindi ito kinilala ng mga Espanyol. Isinagawa ng mga rebelding Espanyol ang guerrilla warfare laban sa mga Pranses. Naging epektibo ang ganitong estratehiya laban sa mga Pranses na sanay lamang makipaglaban ng harapan. Iniluklok daw ni Napoleon ang kanyang kapatid na si Joseph. Iniluklok daw sa trono ni Napoleon ang kanyang kapatid na si Joseph Bonaparte. Kapalit daw ng hari ng Spain. Ngunit hindi sumang-ayon ng mga Espanyol. Isinagawa ng mga rebelding Espanyol ang guerrilla warfare laban sa mga Pranses. Pagkatalo sa Russia 1812, nakababahala sa Russia ang alyansa ng Austria sa France. Naapektuhan din sila sa pinairal na sistemang kontinental ni Napoleon. Lalo pa silang kinabahan nang lumawak ang Grand Duchy ng Warsaw na siyang hangganan ng Russia sa kanluran, bunsod sa hindi pagsunod ng Russia sa sistemang kontinental, sinalaki ng France ang Russia. Upang makaiwas sa labanan, umurong ang mga Ruso pabalik at sa kanilang pag-urong, kanilang sinunog ang mga tanim at mga kanayunan. Ang ganitong patakaran ng mga Ruso ay nagdulot ng kagutuman sa mga sundalong Pranses, habang puwersa ni Napoleon ang Moscow noong Setyembre, at huli na mapagtanto niya na wala na siyang maipakakain sa kanyang mga sundaluhan. Sa kanilang pag-atras, marami ang mga namatay. Naapektuhan daw ang Russia sa itinatag na sistemang kontinental ni Napoleon Bonaparte. At lalo pa daw silang kinabahan nung malaman nila na lumawak ang Grand Duchy ng Warsaw ni Napoleon na siyang hangganan ng Russia sa kanluran. At dahil sa hindi pagsunod ng Russia sa pinatupad na sistemang kontinental ni Napoleon, ay agaran namang sinalakay ng mga France ng mga hukbo ni Napoleon ang Russia. Upang makaiwas daw sa labanan ng mga Russia, sila ay umurong. At sa kanilang pag-urong daw ay kanilang sinunog ang mga tanim at mga kanayunan. At sa ganung ginawa ng mga Russia ay nagdulot daw yun ng kagutuman ng mga sundalong Pranses ng mga sundalong Pranses ni Napoleon noong Setyembre. At huli na daw nang mapagtanto ni Napoleon na wala na siyang may pakakain sa kanyang mga hukbong Pranses. At sa kanilang pag-atras daw ay marami daw namatay. Winika ni Michael Ney na isang general na Pranses. Sa pagbagsak daw ni Napoleon Bonaparte ay nagkaroon daw ng bagong alyansa na tinawag na ika-4 na koalisyon. Itong alyansa na to ay layunin nito na pahinain si Napoleon noong 1813. Tinalo daw ng mga koalisyon ang France laban sa mga bansa at laban sa mga Leipzig. At nang matalo nila si Napoleon ay bumaba naman sa trono si Napoleon noong Abril 1814 at ibinilanggo siya sa Elba. Ang Elba ay isang isla sa Mediterranean. At nang makababa sa trono si Napoleon ay pumalit naman sa pagiging hari si Louis XVIII. Subalit hindi naging madali para sa kanya. Tinanggap niya daw ang Napoleonic Code at pumayag siyang pairalin ang mga kasunduan patungkol sa mga lupain. Ngunit marami daw mga immigrant, meaning mga taong ay mula dahil sa politika na kadahilanan. Sa bansang nagbalik sa bansa ay may layuning paghinantong at natakot sila na baka muling bumalik si Napoleon at muling bumalik sa kanyang pamumuno. Pagbabalik at pagkatalo sa Waterloo. Nakatakas si Napoleon daw sa Elba at siya ay muling nagbalik sa France noong unang araw ng Mayo 1815. At si Louis XVIII ay ipinautos niya dakpin si Napoleon. Inutos niya sa mga hukbong Pranses. Subalit, ngunit hindi tumalimay
ngunit ito ay hindi tumalima at sa halip sinuportahan pa nila si Napoleon dahil si Napoleon ang kanilang dating emperador. At tinawag ito na 100 araw ng kapangyarihan ni Napoleon. Noong ika-15 ng Hunyo 1815, naganap ang labanan sa Waterloo, Belgium. Nakipaglaban na naman ulit si Napoleon nakipaglaban naman si Napoleon sa bansang Briton at Prussian at naganap daw ang labanan doon sa Waterloo at muli na naman siyang natalo at muli siyang sumuko at ipinatapon siya sa isla sa St. Helena sa may gitna ng Timog Atlantiko. Ito ay naging tirahan ni Napoleon hanggang sa kanyang kamatayan noong 1821. Doon na siya ninirahan at doon na rin siya binawian ng buhay. Tumalakay naman tayo sa ang Kongreso ng Vienna. Layunin upang maisaayos ang kaguluhan. Nung namatay na si Bonaparte ay inaayos nila ang mga kaguluhan na nadulot ng Rebolusyong Pranses doon sa imperyo ng Europa. At pinatupad nila ang pangunahing layunin na mapanatili ang balansing kapangyarihan sa mga bansa sa Europa para daw maiwasan nila ang mga digmaan. Pinangunahan ni Clemens von Metternich ng Austria ang mga plano upang palakasin ang mga bansang nakapalibot sa France. Si Clemens von Metternich ng Austria ay siya ang nag-leader, siya yung nanguna sa pagpapaplano na palakasin ang mga bansang nakapalibot sa France. Resulta, ang Kongreso ng Vienna naman ay ang itinuturing na pinakamahalagang panukala na binuo upang maisaayos ang Europa. At dahil sa panukalang ito ay muling naging konserbatibo ang Europe sa larangan ng politika. Pagkakaiba ng bansa at likas na yaman. Ang mga bansa di tulad ng mga karagatan at bundok ay likha ng tao at ang mga tao rin ay ang nagbabago sa mga hangganan nito. Pinapahiwatig dito na hindi daw nababago ang mga karagatan at bundok dahil ito daw ay likas na yaman. At ngunit nababago lang daw ang mga bansa at ang mga tao daw ang naglilikha nito at sila daw ang nagbabago dito at sila daw ang nagpapabago dito sa mga hangganan. Nasyonalismo sa Italy at Germany. Pagkatapos ng labanan sa Waterloo, ang Italy at Germany ay nahati sa maliliit na kaharian. Sinikap ng mga nasyonalista na pag-isahin ang mga bansa ngunit nahirapan sila dahil sa lakas ng mga daimang bansa at lumalaking damdamin ng nasyonalismo ay humantong sa pagkakaisa ng Italy at Germany at maging sa Russia ay naimpluwensya ng mga pagbabagong ito. Pagkatapos na ng labanan sa Waterloo ay ang Italy at Germany daw ay nahati sa maliliit na kaharian. At pinilit daw ng mga nasyonalista na pag-isahin ang mga bansa. Itong dalawang bansa, pinilit ng mga nasyonalista na pag-isahin. Ngunit hindi nila nagawa dahil sa lakas ng mga dayuhang bansa at dahil sa malalim na damdamin ng mga nasyonalista ay napag-isa din nila ito. At maging sa Russia daw ay na-impluwensyahan sa pangyayari ito. Labanan sa Waterloo. Itong litrato na to na nakikita nyo, yan ang naganap na labanan sa Waterloo. Makita mo sa larawan na yan, ang larawan na yan ay nagpapakita ng labanan sa Waterloo. Isa yung mahalagang pangyayari na nagresulta sa pagbagsak ni Napoleon at nagbigay daan sa Kongreso ng Vienna. Doon lang po nagtatapos ang aking video report. Maraming salamat po.